Tulong! Ninakawan ako ng bag. Tulong! Ninakawan ako ng bag. Magnanakaw ka, tapos tatakas ka. Heto, Mukha kang mabait at masaya at mabuti ang puso mo. Sa tingin ko, mapalad na babae ka. Gusto kita. Pwede ka bang maging asawa ng apo ko? Shubay, may napusuan akong babae na mapalad. Ngayon, huwag mo nang ipagpaliban. Salamat sa pagtulong sa lola ko. Kumpleto ba ang mga dokumento mo? Ngayon, pwede na tayong magpakasal sa loob. sino ang mag-aakala? Dahil sa isang mabuting gawa, nakakuha ako ng napakaguwapong asawa. Kuya, lumapit ka ng konti sa babae. O, ate, lumapit ka ng konti sa lalaki. Sige, handa na. Tingin. Maligayang bati sa inyong dalawa sa inyong pag-iisang dibdib. Hindi ko inakala na bigla na lang akong ikakasal, pero okay lang. Sa ganito, hindi na ako mapipilitan ng tiyo, at tiyak ko napakasalan ang matandang lalaki sa baryo. Pero huwag kang mag-alala. Gagampanan ko ang lahat ng tungkulin ng isang asawa. Pero hindi mo ba ako inaayawan dahil sa itsura ko? Hindi ang panlabas na anyo ang pinakamahalaga. Ang ugali, ang mas mahalaga. Aalis ako ng bansa para ayusin ang ilang bagay. Tanggapin mo ang card na ito. Walang password. Hintayin mo ako. Hahanapin kita pagbalik ko. Hoy, kailan ka babalik? Mukhang tama ang napangasawa ko ngayon. Dahil sa aking simpleng pananamit at matabang pangangatawan, laging inaapi ako sa opisina. Pisikal na trabaho lang ang magagawa ko. Pero okay lang. Basta't magsumikap, makakamit ko pa rin ang halaga ng sarili ko. Tumabi ka! Nandito na sa opisina si Amo Joe galing ibang bansa. Ang pangangatawan na, 2, parang pamilyar tingnan. Huwag kang tatamad-tamad sa trabaho. Anong tinitingnan-tingnan mo? Si Ginoong Joe ba'y para sa'yo? Isang probinsyana? Na pagmasdan? Isang probinsyana mula sa nayon, ang taba-taba pa, nangangarap ka pang makita ang presidente ng Zoe Corporation? Nakakatawa talaga. Narinig ko, si Manager Song ay tunay na nagmamahal kay Ginoong Zoe. Ilang taon na siyang naghihintay sa kanya. Ngayong bumalik na si Ginoong Joe, malamang ay pakakasalan na niya ito. Mabuti na ang asawa ko. Sobrang ayos na. Sino bang may gusto sa kung sinong Ginoong Zoe na yan? Kung hindi lang dahil ang tagal na naming hindi nagkita, medyo hindi ko na matandaan ang itsura niya. Ginoong Joe, kakasilip ko lang, yung card na iniwan ninyo sa inyong asawa, hanggang ngayon ay isang beses man lang, ay hindi pa nagamit. Mukhang tunay ngang hindi siya nandito para sa pera. Ang husay talaga. Ng lola ko, tumingin ng tao. Ginoong Joe, nakapagod po kayo. Baka po gusto ninyong uminom ng kape para magising? Iwan mo diyan. Paumanhin po. Ginoong Joe, ang clumsy ko po. Pupunasan ko po agad. Tawagin mo ang janitor para maglinis. Hoy, Shubay, Lola, naayos ko na ang mga bagay-bagay ko sa abroad. Lahat ayos na. naalala mo pa palang may lola ka? Kakakasal mo lang, iniwan mo ang asawa mo, at nag-abroad ng 3 taon. Naalala mo ba ang nararamdaman ni Maymay? Sa loob ng 3 taong ito, napakabuti ng pag-aalaga sa akin ni Maymay. Napaka-asikaso niya, umuwi ka agad dito. Kung hindi, wala akong masasabi kay Maymay. Sige, alam ko na. Uuwi ako ngayong gabi. Tumigil ka. May iba pa po bang ipag-uutos si Ginoong Zoe? May iba pa po bang gusto, Ginoong Joe? Pakikuha mo na itong kape. Magandang araw, Secretary Chen. Shenmai,
Mula ngayon, ang paglilinis sa opisina ni Ginoong Joe ay ikaw na ang bahala. Kaya madalas tayong magkikita. Dapat, alam mo ang tamang distansya. May asawa na siya. Huwag kang mag-alala. May asawa rin ako. Masaya ako sa asawa ko. Mabuti naman. Kumusta? Magandang araw, Mr. Joe. Ako si Shenmai. Alam ko, ang asawa ko. Abala ka siguro sa labas? Huwag kang mag-alala sa lola. Ako ang kasama niya palagi. Malakas pa naman ang katawan niya. Sinabi na sa akin ng lola. Sabi niya, napakahirap ng pinagdaanan mo. Trabaho ko naman yon. Mag-asawa tayo, huwag kang mahihiya. Sige, sabihin mo sa akin pag uuwi na tayo. Magandang araw po, Boss Tsu. Parang pamilyar siya sa akin. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Shubay, may magandang balita mula sa Project Department. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Wang, si Ginoong Wang, ay personal na pupunta sa kumpanya para pag-usapan ang mga detalye sa inyo. Bakit ang dumi-dumi ng sahig? Saan naman kasi nagpunta si Shenmai para magtamad-tamad? Tinawag mo ako? Ganito ka ba magtrabaho? Saan ka naman naglibot para mag-aksaya ng oras? Hindi naman ako tagalinis. Hindi naman talaga trabaho ko ang mga ito. Kanina, sa daan papasok sa kumpanya, may nakita akong matandang hindi maganda ang pakiramdam. Tinulungan ko siya, kaya ako nahuli. Huwag mo akong subukan. Ang Joe Corporation ay isang kilalang malaking kumpanya. Maraming mayayaman dito na hindi mo kayang makisalamuha sa buong buhay mo. Kung makita nila na ang kumpanya ay puno ng basura at ayaw makipagtulungan, kaya mo bang panagutan ko yun? Ako ang nagkulang. Lilinisin ko na ito ngayon. Sandali. Ang mga dokumentong ito, bukas, ayusin mo. Kung hindi, huwag ka nang pumasok. Ito! Ang dami nito! Tumigil ka sa pagdadaldal. Maglinis ka na ng sahig. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kaya nag-employ ang kumpanya ng isang tabaking-ching, tamad, at tangang bagay? Kung kasalanan ko, pwedeng pagalitan mo ako. Pero ano ang karapatan mong mang-insulto sa akin? Sumasagot ka pa? Mali ba ang sinabi ko? Gaya ka ng mga taong matatabat. Walang silbi. Hinampas mo pa ako? Saan niya nakuha ang lakas na iyon? Tigilan niyo! Ano ang nangyayari? Boss Tsu, si Shenmai po. Ayaw niyang magtrabaho ng maayos. Tingnan niyo po, ang dumi ng sahig. Pinagsabihan ko siyang magtrabaho. Hinampas pa niya ako. Shenmai. Shenmai ang pangalan mo. Kapangalan ng asawa ko at ganito rin kalakas. Tingnan mo nga, ang daming dumi sa sahig. Talagang wala siyang ginawang maayos na trabaho. Sabi ko na nga ba hindi dapat kumuha ng ganyang katabang babae. Hindi naman talaga ako tagalinis. Kayo ang may diskriminasyon sa akin. Kaya nyo ipinasa sa akin ang mga mabibigat na trabahong ito. Huwag na kayong magtalo sa Joes. Ang pagpili ng empleyado ay palaging nakabatay sa kakayahan at karanasan. Kailan pa naging basehan ng hitsura para husgahan ang pagkatao ng isang tao? Kamukha niya talaga ng asawa ko. Pareho silang hindi dahil sa aking pagiging mataba ay dinidiskrimina ako. Ginoong Joe, sa daan papunta rito, si Ginoong Wang ay muntik ng maaksidente. Anong nangyari? Bakit hindi mo agad dinala sa doktor? Hindi na kailangan. Ayon kay Ginoong Wang Shai, iniligtas ng isang empleyado ng kumpanya natin na nagngangalang Shenmai. Mabuti samahan mo muna si Ginoong Wang papunta sa silid pulungan. Mamaya ako ang makikipag-usap sa kanya para sa kolaborasyon. Hindi na kailangang pag-usapan. Ayon kay Ginoong Wang, dahil ang Zeus ay may empleyadong may ganitong kahusayan sa pagkatao, ay tiyak na magiging maayos ang kolaborasyon, kaya diretsyong pipirmahan na niya ang kontrata. Napakaganda, kung gayon mamaya. Diretsyong makikipag-usap tayo sa kanya para sa kolaborasyon. Opo, Ginoong Joe. Dahil ako ay tumulong sa matanda sa maliit na bagay na ito, kaya naantala ang malaking trabahong paglilinis. Paano naging pagkaantala iyon? Magaling ang ginawa mo. Paumanhin, Shenmai, nagkamali ako sa'yo. Ang Zeus ay hindi dapat nagbabase sa hitsura ng isang tao para husgahan ang kanyang pagkatao. Ang ganitong pangyayari ay hindi na dapat maulit. Ang iyong bonus at performance pay sa buwang ito ay makakansela. Opo, Ginoong Joe. Ang kolaborasyong ito ay nakamit ng maayos dahil sa'yo. Ang iyong sahod sa buwang ito ay dodoble. Salamat, Ginoong Joe.
Maymay, nakarating ka rin. Maghugas ka kaagad ng kamay. Sabay tayong kakain. Lola, may magandang balita ba ngayon? Mukha kang masayang masaya? Hindi mo ba nakita si Shubay? Uuwi siya ngayon? Uuwi pala si Ginoong Joe ngayong gabi. Malamang nasa daan na siya ngayon. Ngayong gabi, kayong dalawa sa wakas ay magkakaroon ng inyong gabi ng pag-iisang dibdib. Ayan, pag-usapan mo ng pag-usapan. Darating na, bubuksan ko na ang pinto. Matagal tayong hindi nagkita. Medyo nagbago ang itsura ko. Makikilala pa kaya ako ni Ginoong Joe? Ikaw pala, nasaan si Shubay? Sabi ng presidente, ang proyekto ngayong araw, napakaganda ng kita. May ilang susunod na hakbang pa na kailangang asikasuhin. Baka medyo matagal pa siyang makauwi. Pero may dala siyang regalo. Pinauwi muna niya sa inyo. Medyo umunlad na rin ang batang ito. Alam na bumili ng mga bagay na gusto ng babae para mapasaya ka. Ayos lang. Mas importante ang trabaho ni Ginoong Joe. Alam ko na, hindi ako nagkamali. Ang apo ko nagkaroon ng napakagandang asawa. Huwag na natin siyang hintayin. Tayo na muna ang kumain. Lola, nandito na ako. Hey, itong batang ito, nakarating ka rin. Halika rito, tingnan ka nga ng lola mo. Sa loob ng 3 taon sa ibang bansa, napakahirap siguro ano? Pumayat ka ng husto. Marami kang nainom ano? Kakauwi ko lang. Nakapagkasundo na agad ng malaking proyekto. Masaya ako, kaya uminom ng kaunti. Hinahanap mo ang asawa mo ano? Bukas ng umaga, kailangan pang maagang gumising ni Maymay para pumasok. Pinauna ko na siyang matulog. Nagtatrabaho pa rin ba siya? Sinabi ko na rin sa kanya, ang ginang ng pamilya Joe, hindi na kailangang magtrabaho. Pero matigas ang ulo ni Maymay. Gusto niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para kumita. Hindi naghahangad ng ginhawa at kasiyahan. May sariling mga layunin. Mabuti iyan. Hindi mo ba tiningnan kung sino ang pumili ng asawa para sa iyo? Ang pagpapakasal kay Maymay ay swerte mo. Siyan na, matagal mo na ring hindi nakikita si Maymay. Huwag mo namang makalimutan ang itsura ng sarili mong asawa. Sige na, pumunta ka na. Huwag mong patagalin si Maymay. Baka naman si Ginoong Joe. Kumalma ka, Shenmai. Kahit na 3 taon na kayong kasal, halos parang ito ang unang pagkakataon na magkasama kayo sa isang silid. Ginoong Joe, hindi naman siguro pipilitin ako, di ba? Nakaistorbo ba ako? Hindi naman. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Dahil pagkatapos lang nating ikasal, nagkahiwalay tayo ng 3 taon. Hindi pa tayo gaanong magkakilala para magkatabi sa kama. Kapag handa ka na, babalik ako. Ang boses na ito, bakit pamilyar na pamilyar? Alis na ako. Akala ko si Ginoong Joe ay napaka-respetwoso pala. May, halika't kumain ng almusal. Maaga pa lang si Shubay ay umalis na. Luto ito ni Lola. Halika tikman mo. Lola, wala na akong oras para kumain. Maghuhuli na ako sa trabaho. Paano pwedeng ganoon? Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Dapat kang kumain kahit konti. Hindi naman mas mahalaga ang trabaho kaysa sa katawan. Naku,
Huli na nga talaga ako. Itong batang ito. Nagmamadali ng ganyan. Nakalimutan pa ang kanyang handbag. Kailangan kong dalhin ito sa kanya. Huli ka, alam mo ba? Pasensya na. Huli ako. Pero may trabaho ako na hindi pwedeng maantala. Papasok na muna ako. Ano? Gusto mo bang pumasok? Dito ako nagtatrabaho. Bakit hindi mo ako papapasukin? Bakit? Dahil ikaw ay ilang oras na nahuli. Ganyan ba ang pagtrato mo sa iyong trabaho? Kung hindi, bukas, huwag ka na lang pumasok. Kung nahuli ako, bawasan mo ang sahod ko. Pero bakit mo ako pinagbabawalang pumasok? Tagapamahala Song, narito na po kayo. Tuloy po kayo. Anong gusto mong gawin? Nahuli si tagapamahala Song. Bakit siya pwedeng pumasok? Dahil ikaw ay isang probinsyanang walang alam, hindi mo ako mapapantayan. Presidente Joe, ayon sa report ng reception, pumunta si Lola sa kumpanya. Bakit bigla na lang pumunta si Lola sa kumpanya? Parang dinalhan daw niya ng bag si Mrs. Kaninang umaga si Mrs. ay nagmamadaling umalis, kaya nakalimutan ito. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ang asawa ko pala ay nasa sarili naming kumpanya. Sundin ang mga regulasyon ng kumpanya. Huwag mong hayaan ang mga estranyo na makapasok. Tagapamahala Song, huwag po kayong mag-alala. Anong tinititigan mo? Si tagapamahala Song at si Pangulo Joe ay magkapantay ang estado. Magkasama silang lumaki. Hindi mo kayang pantayan ang isang probinsyana. Ako ang may responsibilidad sa paglilinis ng opisina ni President Joe. Kung maantala ito ngayon, hindi ka ba natatakot na pagalitan ka ni President Joe? Ikaw ang nahuli. Kasalanan mo yan. Huwag mong idamay ang iba. Dahil baka hapon ay naputulan ka ng sahod, kaya ka naninira. Oo, naninira ako. Anong problema? Probinsyana kang galing sa bundok at makikipag-away ka pa sa akin? Hindi kita papapasukin. May, dinala ko ang bag mo, apo. Bakit hindi ka pa rin nakakapasok? Salamat po, Lola. Nahuli ako. May humahad lang sa akin. Naaalala ko na may patakaran ang kumpanya para sa mga empleyadong nahuhuli, pero wala namang patakaran na pagbabawalang pumasok. Ang sabi ko, hindi ka papapasukin. Tandang-tanda ka na. Huwag kang makialam. Grabe ka na. Ikaw, dalaga? Maganda naman ang itsura mo. Bakit mo inaapi ang manugang ko? Matanda ka na. Tingnan mo ang suot mo. Ang simple. Malamang, ang apo mo ay taga-probinsya rin. Shenmai, bagay ka lang sa mga taga-probinsya. Oo nga pala. Baka naman ang nobyo mo ay katulad mo rin na mataba at pangit? May, tama lang ang ginawa mo. Dapat lang yan. Hindi ka pa ba natuto sa huli? Hinampas mo pa ako? Sige, kung hindi kita kayang pagbayarin, may ibang gagawa niyan. Guard? Hindi ba't gusto mo ako? Kung bugbugin mo ang dalawang to, sasagutin kita. Papayag akong maging nobya mo. Huwag mong galawin ang lola ko. Matanda ka na, umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Gusto mo bang mamatay? Tumigil ka. Tumigil ka. Presidente Joe, ano pong ginagawa ninyo rito? May, nasaktan ka ba? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi nila ako kayang saktan. Lola, natakot po kayo. Huli na po akong dumating. Ikaw si Ginoong Joe? Diyos ko, paano naging presidente ng kumpanya ko ang asawa ko? Kayo dalawa, hindi ba't nagkita na kayo kagabi? Bakit parang hindi magkakilala? Tungkol sa nangyari kagabi, may naganap na problema. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka pala sa Joe Corporation. Kayo pala ang matandang ginang. Kanina, ako po ay, hindi ko kayo nakilala. Isang malaking pagkakamali lang po yun. Huwag po ninyong isipin ng masama. Kanina, hindi ba tinawag mo akong matandang hayop at sinabi mong ang apo ko ay isang probinsyanong walang kwenta? Nagkamali po ako. Bulag po ako. Ano ba talaga ang nangyari? Dahil kahapon, nabawasan ang performance bonus ko. Galit siya sa akin. Kaya ngayon, sinadya niyang guluhin. At apihin ang lola ko at tinrato ng masama ang empleyado ng kumpanya. At ang galing mo talaga. Ang Joe Corporation ay hindi nangangailangan ng mga taong sip-sip lang. Dalhin ninyo siya palayo. Presidente Joe, alam ko pong mali ako. Salamat sa tulong mo ngayon. Sa pagitan nating mag-asawa, kailangan pa bang ganito? Mahal, Napansin kong magkasundo kayong dalawa ang relasyon ninyo, kaya uuwi na muna ako. Ingat po sa daan. mag-ingat kayo lola.
Bakit hindi ko alam na dito ka pala nagtatrabaho sa kumpanyang ito? Hindi ko rin alam na ang asawa ko ang amo ko. Kung gusto mo, ililipat kita sa tabi ko. Huwag na. Mas gusto kong umasa sa sarili ko. Basta komportable ka. Oh, nga pala. Ang relasyon natin mas mabuting huwag muna ipagkalat. Sa tingin ko, makakaapekto ito sa atin. Hindi pwedeng sabihin kahit kanino. Sige, may pulong pa ako mamaya, kaya mauna na ako. Si. Sabihan mo sila na makalipas ang 10 minuto ay magpulong tayo sa conference room. Sige, Amo Chow. Shubay, tutulungan kita na ayusin ang kurbata mo. Si tagapamahala Song at si Amo Chow ay talagang bagay na bagay sila. Okay na. Salamat sa pagkakataong ito, pero sa susunod wag na. Kaya ko naman mag-isa. Magkakilala na sila noong bata pa. Hindi mo ba narinig? Noong bata pa si tagapamahala Song ay gusto na niya si Amo Chow. Kaya nga siya pumunta sa Zhou Corporation. Dati raw sinabi ni Amo Chow na may isang tao palagi sa puso niya. May tao sa puso niya. May ibang tao sa puso niya. Hindi kaya si tagapamahala Song? Sino pa ba kung hindi siya? May ibang tao sa puso niya. Pero pakakasalan niya ako? Tama ka. Siguro ang kasal na ito ay pinilit lang siya ng lola niya. Mula pa sa simula, hindi dapat nangyari ang kasal na ito. Amo Joe, kailan mo balak ipahayag na ikakasal ka na? Huwag muna, panatilihin muna nating lihim ito. Sige, Amo Joe. Titiyakin kong hindi ito lalabas sa bibig ko. Sinisiguro kong walang sinuman sa kumpanya ang makakaalam na ikinasal ka na. Subay, anong sinabi mo kanina? Ikakasal ka na? Amo Joe, ito. Shubay, nag-asawa ka na pala. Tama, Bakit ka ikakasal? Sino ang kasama mo? wala kang kinalaman dito. Alam mo namang, dahil sa'yo lang ako nagtatrabaho sa Zhou Corporation. Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi pwede sa atin. Napakasakit mo. Oy. Ano? May nagkakagulo sa labas ng pinto. Siya, alam ko na. Shenmai, walang utang na loob. Lumabas ka riyan. Hayop ka. Ang buhay mo ngayon ay komportable na komportable ah. Tito, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Ngayon, bigla kang nawala. Dito ka pala sa lungsod. Nagpapasarap ka na pala rito sa lungsod. Saan man ako tumira? Wala kang pakialam. Gago, tito mo ako sa dugo. Pinag-aral at inalagaan kita ng ilang taon. Ngayong may kaya ka na, hindi ba dapat magbalik ka ng utang na loob sa akin? Anong pinagsasasabi mo? Mabuti nga at hindi kita isinumbong sa pang-aabuso mo. Umalis ka na. Walang hiya ka. Hintayin mo lang. Binibini, sino ka? Ako si Song, tagapamahala ako ng kumpanyang ito. Si Shenmai, pamangkin mo? Siya ngayon ay nakikisama na sa Presidente Zhou ng kumpanya. Ang yabang-yabang niya ngayon. Ang yabang naman, Hayop na babaeng yan. Sarap-sarap lang ang alam. Tagapamahala, Song. Pasensya na. talagang hindi maganda yung ugali ni Mai. Ngayon, nagmamalaki pa sa konting ganda niya, sumipsip sa presidente. Kung turuan mo siya para sa akin. Itong card na ito, iyon na. Tagapamahala, Song. Yung batang yan, wala siyang alam. Bilang nakatatanda, dapat ko siyang disiplinahin. See? Narinig ko nagpagawa raw si President Zhou ng isang pulseras na puno ng brilyante. Napakamahal. Narinig ko rin yan. Yung custom na pulseras ng brand na to, para lang ibigay sa magiging kapareha. Di ko alam kung kanino ibibigay ni President Zhou. Di na kailangang hulaan yan. Siguradong para kay tagapamahala, Song. Magkasama silang lumaki. Siguradong malalim ang pinagsamahan nila. Ang ganda, may lugar ako sa puso ni Shubay. President Zhou, ano ang kailangan mo? Bakit mo ako palaging iniiwasan? Hindi kita iniwasan.
Iabot mo ang kamay mo. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba? Singsing para sa kasal. Ibibigay ko sa'yo ang tunay na singsing mamaya. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Masyadong halata to sa trabaho. Okay lang. Pwede mong itago sa manggas. Walang makakakita. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo ba o hindi? Kwento. Anong ginagawa ninyong dalawa? Tagapamahala song. Naipit yata ang galang-galan ko. Tinitingnan po ni Ginoong Joe. May gagawin po ako. Mauna na ako. Shenmai, masyado bang mabait ang turing ko sa'yo? Tito, bakit ka nandito na naman? Hey naku, tong malikot na to. Noong namatay ang magulang mo, mataba at tanga ka. Kung hindi kita inampon, mabubuhay ka kaya hanggang ngayon. Ngayong nagtatrabaho ka na sa lungsod, nakalimutan mo na ang tito mong nasa probinsya. Bakit hindi mo isipin kung paano mo ako inapi noon? Hindi ba't mabuti ang trato ko sa'yo? Niligawan mo si Mang Lee, kung hindi dahil sa akin, naipreserba ang pangyayari at napag-isang dibdib kayo. Ang mukha ng pamilya natin ay matagal nang napahiya dahil sa'yo. Grabe, ang laki ng chismis. Huwag kang magsinungaling dito. Magsinungaling? Ayaw mo lang aminin, di ba? Nasa bahay ngayon si Mang Lee. Hinahanap ka. Pwede bang gawing gawa lang yon? Ngayon, tumakas ka papunta sa lungsod. May balak ka na namang mangakit ng mayamang amo, di ba? Ganito pala si Shenmai. Hindi ko inaasahan yon. Noong pumunta sa bahay si Mang Lee, ikaw, para sa bigay kaya, ang nagbenta sa akin sa kanya. Maglalagay ka pa ng kasinungalingan sa nakatatanda? Kayong dalawa ni Mang Lee ay nagmamahalan. Ano ang kinalaman ko diyan? Malinaw na ikaw ang gumawa nito. Sige. Ang mga pangyayari noong araw, huwag na nating pag-usapan iyon. Ngayon, wala ka namang kakayahan. Paano ka nakapasok sa kumpanyang ito? Hindi ba't iniisip mo lang na umasa sa isang malaking amo para umangat ng biglaan? Ano bang sinasabi mo? Walang katotohanan iyan. Kasal na ako. Kasal? Hindi mo sinabi sa pamilya tapos ikakasal ka? Tiyak na nalinlang ka ng isang lalaking hindi kilala. Noong una ang reputasyon mo sa baryo ay naging masama. Ang lalaking magpapakasal sa iyo ay tiyak na walang silbi. Isang walang kwenta. Huwag mong ikahiya ang pamilya Shen. Sumama ka sa akin pabalik. Tara na. Ang pulseras na ito bakit parang pamilyar? Shenmai, ito pala ang suot mo? Ito ay regalo ng asawa ko sa akin. Hindi tama iyan, di ba? Ito ay espesyal na ipinagawa ni Amo Joe para ibigay sa isang tao. Amo Joe, ang malaking amo ninyo. Uwa. Hindi ito maaaring magkamali, di ba? Hindi ako magkakamali dito. Ang pulseras na ito, na puno ng brilyante, ay espesyal na ipinagawa ni Amo Joe ng isang internasyonal na disenyador. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyon. Iisa lang ito sa buong bansa. Sigurado ako ng 100%. Shenmai, hindi mo ba sinabi na ikakasal ka sa isang probinsyano? Kung gayon, sabihin mo nga kung paano ang asawa mong magsasaka ay makakabili para sa iyo ng isang pulseras na nagkakahalaga ng 10 bilyon? Ang pulseras na ito, baka naman ninakaw niya ito. Datihan, palagi kong naririnig. Mga tao sa probinsya ay mahilig magnakaw ng mga maliliit na bagay. Hindi ko inaasahan. Talagang naabutan namin. Maniniwala kayo o hindi? Hindi ko naman ninakaw iyon. Aray. Ninakaw mo ang gamit ng amo. Gusto mo pang tumakas? Hulihin siya. Walang hiya kang babae. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ang sakit. Bitawan mo ang kamay ko. Hindi ko bibitawan. Kahit na si Shenmai ay may problema talaga, dapat ibigay kay Amo Chu. Siya mismo ang mag-asikaso. Umalis ka dyan. Ikaw ba ay kapamilya niya? Siya ay kapamilya mo. Bilang isang nakatatanda, dito ay dinidisiplina ang mga bata. Ano ang pakialam mo? Si Amo Cho ay sobrang busy. Hindi alam na ako bilang nakatatanda. Mabuti na lang na ako ang magdidisiplina para sa kanya. Umalis ka. Hay naku, walang hiya kang babae. Kahit gaano kalakas ang lakas mo ngayon, wala ring silbi. Hindi kita madisiplina. Hindi ko pa madisiplina ang bracelet na ito. Umalis ka dyan. Hoy, nakita ninyong lahat to ha? Ang pulserang ito ay sinira niya. Sabihin ninyo agad sa inyong Ginoong Zhou. Dalhin ninyo siya pabalik para makita si Ginoong Zhou. Tara. Anong ginagawa ninyo? Ay naku, ikaw ba yung hepe ni Shenmai ang malaking boss? Ako ang tito niya. Nagiging pasaway na tong batang to. Ninakaw ang pulsera ninyo. Kaya nga namin siya dinala rito.
Anong ebidensya mo? Ang pulserang ito ay regalo ko sa kanya. Ha? Ito? Hindi pwede. To? Ginong Joe, nag-asawa na po ba kayo talaga? Oo, nag-asawa na ako. Nasa kamay pala ni Shen Mai ang pulsera. Baka siya ang misis ng presidente? Nagkakamali kayo. Dahil lang noon, tinulungan ko si Lola Joe. Ito lang ay regalo ni Ginoong Joe bilang pasasalamat sa akin. Eh bakit nung una mo sinabi na galing sa asawa mo? Yung mga taong humahanga sa akin ng pribado, hindi ba ako tinatawag nilang asawa? Hindi ba ninyo naririnig dati si Shen Mai? Halatang halata na may gusto sa akin? At saka, Shen Mai, may pamilya na ako, taong may asawa at anak na. Sa susunod, pakiusap, bantayan mo ang pagtawag mo sa akin. Sigurado, sa susunod mag-iingat ako. Ah, hindi pala totoo ang hinala. Balik na kayo sa trabaho. Hinto. Kahit na ikaw ay ang tunay na tiyuhin ni Shen Mai, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang saktan siya? Joe Zong. Talagang, ako. Hindi ko nakilala ang dakilang tao. Nagkamali ako. Kayo po'y mahabagin. Patawarin niyo na ako. Patawarin ka? Imposible. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, bayaran mo ang kuwintas. O kaya, ipapadala kita sa presinto. Ikaw ang pumili. Hindi. Ito. Hindi pwedeng ganon, Joe Zong. Wala akong ganoong kalaking pera. Isa lang akong probinsyano, haligi ng tahanan. Kung makukulong ako, paano na ang buong pamilya ko? Paano na sila mabubuhay? Ngayon ka lang natakot nang inaapi mo si Shen Mai? Ano ang iniisip mo? Mahal, ang taong ito, sa'yo ko na ipauubaya. Ano man ang gusto mong gawin sa kanya, ayos lang. Hindi ba't napagkasunduan natin na hindi muna ilalabas ang relasyon natin? Bakit mo agad sinabi? Inapi ka na nga, nangapi pa sa harap ko. Kung hindi ako kikilos, karapat dapat pa ba akong maging asawa mo? Nasa puso mo si Song Yuxuan, pero lagi mo pa rin akong ginugulo. Babaero ka talaga. May. Ang asawa mo pala ay siya ring amo mo? Tiyo mo ako? Ganitong malaking bagay? Paano mo hindi sinabi sa akin? Sinasabi ko sa iyo para maghintay ka na sumipsip sa buong pamilya namin? May? Hindi. Mrs. Joe, tiyo mo talaga ako. Tayo ay magkadugo. Magkadugo? Inampo ninyo ako dahil lang sa kaunting pera ng mga magulang ko. Sa bahay ninyo, araw-araw akong binubugbog at inaaway. Tira-tira lang ang kinakain ko. Kung hindi dahil sa lakas ko at kaya kong kumita, patay na ako sa inyo noon pa. Ganito ba kayo palagi kayong trato kay Maymay? Honey? Kahit anong gusto mong gawin, nandito ako para sa iyo. Hindi. Ginoo Joe. Sa buong buhay ko, ayaw na kitang makita. At saka, yung naiwan ng mga magulang kong ari-arian at pera, isauli mo lahat sa akin. Naririnig mo ba? Ibalik mo lahat ng mana kay Maymay. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap namin. Ngayon din, umalis ka. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka. Salamat, Gino Joe. Huwag kang gagalaw. Hindi mo pa binabayaran ang pulseras. At saka, ang tungkol sa akin at kay Maymay, ang bagay na ito, kapag ipinagsabi mo, agad-agad kitang paparamdam ng kahihinatnan. Umalis ka. Kung mas maaga tayong nagpahayag ng ating relasyon, hindi sana nangyari ang ganitong sitwasyon ngayon. Hindi pwedeng ganun. Paano kung ipinahayag natin, tapos hindi tayo naghiwalay agad? Sa sobrang init ng ulo ni Song Yuxuan, ako ang kawawa nun. Ang pagtatago ng relasyon ay nakakaiwas sa maraming gulo. Sa tingin ko, mas mabuti ito. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uuna na ako sa trabaho ko. Ginoo, naalala mo pa ba noong 3 taon na ang nakalipas? Yung aksidente mong nasangkot? Oo, naalala ko. May isang babae ang dumaan at sumagip sa'yo. Tama. Siya ang aking tagapagligtas. Nahanap mo na siya? Si Shen Mai pala yun. Kapit lang! Malapit na ang ospital. Noon, para matigil na ang pag-uudyok sa akin ng lola kong mag-asawa, at para maiwasan ang mga babaeng palaging nakikipag-ugnayan sa akin, sinabi ko sa publiko na ang babaeng sumagip sa akin ang siyang mahal ko, at siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ko inaasahan na ngayon, siya na nga talaga ang naging asawa ko. Sa tingin ko, ito ay tadhana. Kayo po at si Mrs. ay talagang magkatapat. Sige na, huwag ka nang magpuri dito. Sige, maghanda ka pa ng ilang regalo. Bibigyan ko ulit ng sorpresa si Shen Mai. Hindi ko inaasahan. Yung tiyuhin ni Shen Mai ay walang kwentang tao. Hindi ko alam. Kaya kaya niyang isumbong ako. Kayo po ngayon ang may bahay ng presidente ng kumpanya. Yang probinsyanong yon. Paano siya magkakalakas ng loob? Alam mo rin na ikinasal na si Shubay. Kahit wala ako sa opisina, pero alam ko ang mga bagay na ito. Ang pagiging may pamilya ni Jijo ay matagal nang hindi sekreto.
Ngayong ikaw na ang lehitimong may bahay ng presidente. Dapat malaman na ng lahat. Mukhang hindi rin alam ng lahat kung sino talaga ang asawa ni Shubay. Ako naman ay manager ng Chows. Ang pagpapahayag ng aking pagkatao. Baka magdulot ng ilang hindi kinakailangang hinala at gulo. Kung malaman ito ng mga empleyado, makakaabala lang ito sa trabaho ko. Kaya mas mabuting wag na lang sabihin. Alam ko. Kaya, sa pribado. Tatawagin pa rin kitang may bahay ng presidente. Mabuti naman at naiintindihan mo. Pero, nitong mga nakaraang araw, malamig si Shubay sa akin palagi. Lahat yon dahil kay Shenmai, yang matabang yon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalapit sa kanya. Alam kong abala si Jijo nitong mga nakaraang araw. Sa palagay ko, pwede mong paandarin ng kaunti ang pamilya Song sa likod ng mga pangyayari. Tama ka. Maari kong samantalahin ang pagkakataong ito. Bakit mo naisipan na bigyan ako ng regalo? Nakita kong gusto mo. Magugustuhan mo kaya? Bakit bigla mo akong bibigyan ng singsing? Sinabi ko na naibibigay ko sa'yo ang singsing sa kasal mo. Ang taba-taba ko, malakas pa ang katawan ko. Sabi nila, probinsya na ako. Hindi tulad ng babae. Naisip mo na ba na hindi talaga tayo bagay? Paano naman naging? Mas kaaya-aya ang medyo malaman. Malakas ang katawan mo, ibig sabihin malusog ka. At saka, ang puso ay mas mahalaga kaysa sa itsura. Tutulungan kitang isuot ito. Joe Shubay, salamat, pero ako, Asawa kita, nararapat lang na isuot ko ito sa'yo. Nararapat lang. Boss, Chu. Ang proyektong matagal ninyong pinaghandaan ay may progreso na. Sabi ng kabilang panig, malapit nang magsimula ang construction team. Sige, aayusin ko na ito. Ang supplier na nakausap natin dati ay napakamahal. Palitan natin ng kumpanyang ito. Ito ang personal kong pinili. Mas maaga ang delivery. 20% ang mas mura sa presyo. Ito ang personal kong pinili. Mas maaga ang delivery. 20% ang mas mura. Gawan mo na agad ng liham ng layunin. Manager Song, yung profile ng supplier na ito parang hindi kumpleto at saka yung presyo parang sobrang mura naman. Ano ba ang alam mo? Ito ay koneksyon ng aming pamilyang Song. Anong problema ang pwedeng mangyari? Manager Song, Hmm, hindi kaya sobra naman ang mura ng presyong ito? Sa tingin ko, dapat pa rin nating i-double check. sinabi mismo ni Papa na walang problema. Kaya siguradong walang problema. Ikaw, taga-probinsya, anong alam mo? Bilisan mo? Ako ang bahala kung may mangyari. Huwag mong galitin si Manager Song. Presidente Zhou, kanina lang, tumawag si Presidente Lee ng Hongyuan Construction. Napakasama ng tono niya. Tinanong niya kung bakit daw nating bigla na lang pinalitan ang supplier nang walang paalam. At saka yung mga sample na ipinadala, lahat ay may depekto. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ang supply ng produkto ay palaging hawak ng project department. Sino ang pumayag na palitan ang supplier? Si Manager Song. Sabi niya, mas maganda ang resources ng pamilya Song. Balita ko, yung supplier na pinalit ni Manager Song ay nagkaproblema. Yung partner natin baka itigil na ang investment. Naku, delikado na. Kapag nabigo ang proyekto, malulugi ang kumpanya ng ilang bilyon. Ganun kalaki ang kailangang bayaran? Oo, napakahalaga ng proyektong ito. Kinakabahan talaga ako. Kapag nagkaproblema, malaki ang mawawala sa kumpanya. Magkakaroon ng malawakang tanggalan. Siya. Malamang sobrang nababahala siya ngayon. Ngayong may problema ang proyekto, kailangan nating magpulong para pag-usapan ang susunod na hakbang. Subay, hinanap mo ako? Yung supplier na pinalitan mo? Malapit ang koneksyon sa pamilya Song. Ano ba talaga ang layunin mo? Plano na ba ito ng pamilya Song? Ako, hindi para sa sarili ko ito. Shubay, lahat ng ginagawa ko, lahat ay para tulungan ka. Gusto ko lang maintindihan mo. Ako ang pinakamabuting makakasama mo. Kung makakasama ka man o hindi, hindi yan ang desisyon mo. Dati, itinuring lang kita bilang anak ng kaibigan ng pamilya namin. Ngayon, tagapamahala ka ng departamento sa kumpanya.
Ang ibang relasyon. Wala yon. Ang bagay na ito, si Shen Mai ba ang may kagagawan sa likod? Song Yuxuan. Ang ibang bagay ay wala kang kinalaman. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano ka magbibigay ng solusyon. Kung paano mo pananagutan ang aksidenteng ito. Ako. Wala akong maisip na paraan. Paano naman ang iba? Tungkol sa krisis ng proyektong ito, mayroon ba kayong mungkahi? May ideya ako. Ikaw na nagtatrabaho lang sa mabibigat na gawain. Ano ba alam mo sa proyekto? Huwag kang pumunta kay Ginoong Show para magpahiya. Tama. Kahit na sobrang hinahangaan mo si Ginoong Joe, hindi mo naman kailangang magmadaling mapahiya. Ganoon ba? Sabihin mo nga? Ito ang simpleng alternatibong plano na ginawa ko. Pwede niyo pong tingnan? Alam mo ang mga ganitong operasyon. Sa loob ng 3 taon ko, kahit nasa administrative work ako, ang kakayahan ko sa trabaho ay hindi naman bumaba. Maganda ang pagkakagawa ng planong ito. Napakaganda. Talagang nailigtas mo ang kumpanya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Mabuti naman kung nakatulong ako. Shen Mai, talaga palang bihasa ka. Ang galing mo talaga. Sobra naman ang papuri niyo. Huwag kang magpakumbaba. Maganda talaga ang ginawa mo. Nasaan na si Manager Song? Maaga pa lang ay umalis na siya. Siguro nahihiya na siyang magpakita. Baka natatakot siyang managot si Boss Joe. Matagal na si Manager Song sa posisyong iyan, pero wala namang naipakita na magandang resulta. Ngayon, muntik pa niyang mailagay ang kumpanya sa malaking panganib. Hindi talaga siya angkop na maging manager. Mas angkop pa si Shen Mai kaysa sa kanya. Uy, nandito si Boss Joe. Konting ingat. Malapit ang pamilya naming Joe at Song. Malalim ang pagkakaibigan ng lola ko at ng matandang Song. Bigyan pa natin ng konting pagkakataon, si Song Yuxuan. Sa pagkakataong ito, walang pahintulot na gumamit ng selyo ng kumpanya, si Song Yuxuan, na nagdulot ng malaking pagkakamali. Nagpasya ang kumpanya na ibaba ang kanyang sahod at ibaba ang kanyang posisyon. Nagawa ni Song Yuxuan ang napakalaking pagkakamaling ito, pero hindi siya tinanggal ni Zhou Shubai. Sabi niya walang nararamdaman, pero baka nagpapanggap lang siya sa harap ng lahat. Ipagbigay alam sa HR, humanap ng bagong kandidato para sa tagapamahala. Salamat kay Shen Mai sa pagkakataong ito. Mabilis siyang kumilos. Sa tingin ko, kaya niyang gampanan ng tungkulin bilang tagapamahala. Tama, mahusay si Shen Mai sa trabaho at mabilis umaksyon. Sumasang-ayon kami. Sumasang-ayon kami. Sinusuportahan ko rin siya. Sige, decidido na. Parang hindi ito angkop. Hindi pa ako gaanong pamilyar sa operasyon. Hindi ko kayang gampanan ito. Pwede kang matuto kung hindi pamilyar. At ang kakayahan mo, nakikita naman ng lahat. Naniniwala akong pagkatapos ng ilang panahon, mas magiging mahusay ka sa trabaho. Pero 60,000 piso ang sahod bawat buwan. ano? 60,000? Kung ayaw mo, wag na lang. Gusto ko. Ginoong Zhou, bibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Congratulations. Nahirapan kayong lahat ngayon. Ligtas tayong nakalampas sa krisis na ito. Ako ang manlilibre sa inuman mamayang gabi. Sige, salamat Ginoong Zhou. Maymay. Narinig kong sasama ka kay Shubay sa isang pagdiriwang. Suotin mo ang hikaw na ito. Napakamahal nito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Ang layo mo naman sa akin, anak. Narinig ko nga. Narinig ko nga na nalutas mo ang malaking problema ng kumpanya ngayon. Tsaka, ngayon, asawa ka na ng apo ko. Dapat may mga alahas kang bagay sa'yo. Ito ay munting regalo mula sa akin. Tara, inom. Sen Mai. Zhou Shubai. Ang ganda pala ng katawan mo. Mahal, ang galing mo kanina nung inayos mo yung problema, ang pogi mo. Talaga? Gaano kagaling? Bakit ang dami mong ininom kagabi? Zhou Shubai.
Joe Shubay, may gusto ka palang iba. Paano ba ako napasubo sa kanya? At naging kami? Ang style nito, hindi ito kay Shenmai. Kanino kaya ito? Bakit nandito? Kumusta? Anong meron? Jozong, na-schedule na po kasi kayong mag-business trip sa ibang bansa ng isang buwan. Ang misis? Sasama po ba? Huwag mo na siyang isama. Kakapromote lang sa kanya. Kailangan pa niyang masanay. Tagapamahalasen, isang buwan na po kayo sa pwestong ito. Okay naman po ba? May bilin po si Jozong. Kung may hindi po kayo nasisiyahan, pwedeng sabihan niyo po ako para maayos. Maganda naman. Ito, kumpleto naman ang mga kailangan dito. Sige po, kung may kailangan kayo, sabihan niyo lang ako. Na? Bakit bigla akong nasusuka? Kalkulahin natin ang oras. Dapat ngayon ang panahon. Huwag naman sana. Buntis nga ako. Kalkulahin natin ang oras. Matapos lang yung gabing lasing ako. Kung si Joe Shubay ay malaman na buntis ako sa kanya, dapat papayagan niyang manatili ang batang ito. Tagapamahala Shen. Bumalik na si President Joe mula sa business trip. Pinapatawag ka niya. Ang bilis naman ng pagbalik niya. Sa bandang huli, malalaman din niya na buntis ako. Ginoong Joe, may ipag-uutos po ba kayo sa akin? Kailangan bang may dahilan para tawagin kita? Ang bagong posisyon mo sa trabaho, kumusta? Naka-adjust ka na ba? Oo, naka-adjust na ako. Ayon sa sekretarya, ang mga dokumentong ito, ikaw ang nag-asikaso sa umaga? Aw. Huwag kang tumayo diyan. Umupo ka na. Hindi ko talaga inaasahan. Ang galing mo pala. Joe Shubay, may itatanong ako sa'yo. Maari mo bang sagutin ng totoo? Tanong mo, Kunwari, kung magkakaroon ka ng anak, pero ang ina ng bata ay hindi ang pinakamamahal mo. Tatanggapin mo ba ang batang iyon? hindi talaga. Ang anak ko, dapat galing sa taong pinakamamahal ko. Halimbawa lang naman, paano kung mangyari? Walang ganyang, paano kung? Kung sakaling mangyari iyon, hindi dapat ipanganak ang batang iyon. Alam ko naman na pakakasalan niya si Song Yuxuan. Bakit ko pa naiisip na papatulan niya ang anak ko? Ikaw, bakit mo bigla na itanong yan? Wala lang. Kakauwi mo lang mula sa business trip. Kung wala ka ng ibang sasabihin, asikasuhin mo na lang muna ang trabaho. Meron nga akong isang bagay. Noong nakaraang buwan, lasing ako. Maraming bagay ang hindi ko na maalala. Nung gabing iyon, wala namang nangyaring hindi ka komportable, di ba? Siya, wala ka talagang naaalala? Nitong mga nakaraang araw, sinasadya mong iwasan ako. Dahil ba sa nangyari nung gabing iyon, may ginawa ba akong mali? Yung nangyari nung gabi ng victory party, wala ka bang kahit anong alaala? Mukhang wala talaga siyang alam. Ako pala yung nasa kwarto niya nung gabing iyon. Sa'yo ba ito? Hindi. Hindi akin yan. Basta hindi ko sasabihin. Magiging ligtas ang bata. Nung gabing iyon yung nasa kwarto ko, hindi ikaw. Nung gabing iyon, lasing ako kaya maaga akong umuwi. May iba pa bang pumasok sa kwarto mo? May nangyari ba? Itong hikaw na ito, saan mo nakita? Wala lang. Nakita ko lang sa daan. May gagawin pa ako. Uuwi na ako. Magkita na lang tayo mamaya. Nawawala nga talaga ang isa sa hikaw na ito.
Tama nga ang hinala ko. Wala talaga siyang naaalala. Anak, ipagtatanggol ka ng inay mo. Kapag natapos na ang annulment ko, sasama ka sa akin. Kaming dalawa, mabubuhay ng maayos. Sir So, hinahanap ninyo ako? Nung gabi ng victory party, may pumasok sa kwarto ko. Hanapin mo kung sino yon. Sino po? May idea po ba kayo kung sino? Alam ko na. Kailangan pa bang imbestigahan yon? Ang ibig ninyong sabihin, may ibang tao nung gabing yon? Nung mga panahong yon, lasing na lasing ako. Baka may nagplano ng masama sa akin. 1 buwan na ang nakalipas. Kung nabuntis siya at dumating dito, hindi ko talaga papayagan na mangyari yon. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Siguradong mahahanap natin siya at aayusin natin ito. Hoy, sandali. May isa pang bagay. Ang bagay na ito, huwag mo na malaman ni Shen Mai. Hindi magtatagal ang pagtatago nito. Malalaman din niya yan sa bandang huli. Kapag nangyari yon, baka mas lalong masira ang relasyon ninyo. Hanapin muna natin ang babaeng ito at ayusin natin para wala ng problema sa hinaharap. Pagkatapos, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya ng maayos. See you na. Tagapamahala Shen. Alam mo ba, ang taong pakakasalan ni GM Joe? Sino kaya? Hindi ko masyadong alam. Pero sa pagkakaalam ko, sa paligid ni GM Joe, ang babaeng madalas na lumalabas ay ikaw nga. At saka, nabanggit mo ang pangalan ng asawa mo at kapareho ng pangalan ni GM Joe. Pwede mo bang sabihin ng palihim? Bangako ko, hindi ko sasabihin kanino man? Lahat yon ay kalokohan lang. Ngayon, gusto ko lang gawin ng maayos ang mga tungkulin ko. Sige, Eddie, aalis na ako para magtrabaho. Ang masamang ugali ng ilang tao ay hindi mababago. Sa harap, nagpapakita ng kadalisayan. Sa loob-loob, kung isang araw ay hindi makipag-flirt sa mga may asawang lalaki, ay hindi mapakali. Ako ba ang sinasabi mo? Ikaw naman ay, mabilis mag-akma. Bago pa ito, ang totoong mukha mo baka mauna pang lumitaw. Shubay, pakinggan mo muna ako. Si Shen Mai kasi, Paninirang puri sa katrabaho, pagkalat ng masasamang salita. Ikaw mismo ang magsumite ng resignation. Subay. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Trabaho muna ako. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Ipasa mo ang quarterly summary. Si, Shubay, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Bitawan mo ako. Sandali. Tumayo ka. Hanggang dito na muna ngayon. Umuwi ka na at magtrabaho. Subay, alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Kumusta? Nakita mo na ba ng malinaw? Nakita ko na ng malinaw. Kapareho nito yung binigay niyo sa akin. Magkamukha talaga. Imbestigahan mo agad si Song Yuhswan. Sigurado na ba? Yung babae sa kwarto ko nung gabing yon? Siya nga. Magkatugma ang mga hikaw. Malamang siya nga. Bukod sa mahal ko, ayaw kong payagan ang kahit sinong babae na magdalang tao ng anak ko. Yung sa ospital? Nakasigurado na ba ang lahat? Nakasigurado na ang lahat. Kapag napatunayang buntis siya, aksyonan agad. Sino yon? Ginongjo. Walang tao sa labas. Ito ang file ni Shen Mai. Narinig niya. Ginoong Joe, anong gagawin natin? Huwag kang magpanik. Unahin muna natin ang trabaho. Hintayin muna natin. At pagkatapos, maghanap tayo ng pagkakataon para magpaliwanag sa kanya.
Anong kasalanan ang ginawa mo? Nagpanik ka ng ganito? Hindi ko kayang maging tulad mo. Iba ang mukha sa harap ng tao, iba naman sa likod, at wala kang hiya-hiya. Ikaw! Wala akong pakialam sa'yo. Yang hikaw mo. Hindi mo pa yan nakikita, di ba? Ito ay espesyal na idinisenyo. Isa lang yan sa buong lungsod eh. Regalo sa akin ni Lola ang hikaw. Palagi siyang mapagbigay sa akin. Eh di peke ang suot niya. Akala mo ba, dahil naging tagapamahala ka na, titingala na sa'yo si Shubay, at tila manok na naging agila. Dapat nga ay nag-empake ka na at umalis na. Mukhang madidismaya ka. Hindi ako pinaalis ni Shubay, sinadyang pinapunta pa ako sa opisina niya. Pinapunta ka niya sa opisina? Sayang, wala kang pakialam dyan. Sakto ang hikaw. Siguro siya nga. Basta malaman na buntis siya, agad na aaksyonan. Hindi dahil kay Shubay, si Song Yukshuan at ako ay may suot na, parehong hikaw. Kaya akala niya si Song Yukshuan. Ang babae noong gabing iyon. Shubay, may kailangan ka ba sa akin? Ang hikaw na ito, ikaw ang nag-iwan ito sa akin. Noong gabi 1 buwan ang nakalipas, ang pumasok sa kwarto ko. Ikaw ba? Dati, pinapaalis niya ako. Pero bigla siyang nagbago ng ugali. At ngayon, mabait siya sa akin. Kaya ba? Dahil lang sa hikaw na ito. Pwede kang lumapit at tingnang mabuti. Mukhang hindi niya alam sino ang babae noong gabing iyon. Suot ko ang parehong hikaw, kaya akala niya ako. Ang hikaw na ito, totoo, akin ito, noong gabing iyon, ang pumasok sa kwarto mo. Ako nga. Sigurado ka bang ikaw talaga? Talagang ako. May lakas ka talaga ng loob. At nagnakaw ka pa ng gamit ko. Ipag-utos mo na i-blacklist ang buong pamilya Song. Hindi ako yon, Shubay. Yung tao nung gabing iyon, hindi ako yon. Sandali? Maniwala ka sa akin. Talagang hindi ako yon. Hindi sa akin ang hikaw na yon. May ganyan akong hikaw. Tingnan mo. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo at ginagago mo pa ako. Lumabas ka kaagad dito. Shubay, alam kong mali ako. Hindi na ako uulit. Layas. Ngayon, nalinaw na ang lahat. Ang hikaw na ito, naiwan mo sa akin. Ganito ba talaga ang nangyari? Ikaw talaga nung gabing iyon. Bakit hindi mo sinabi? Nung gabing iyon lasing na kaming dalawa. Kaya wala masyadong naaalala. Pero nung panahong iyon nang ipakita ko sa'yo at itanong, bakit mo sinabing hindi sa'yo? Ang hikaw na ito ay bigay ni Lola, hindi ko madalas suotin. At napansin ko sa kumpanya. May iba ring nagsusuot ng halos kapareho. Akala ko lang pareho ang itsura. Sinasabi mo ang totoo. Zog Subay, kami ay legal na mag-asawa. Hindi ba natural na may mangyari? Hindi ba natural iyon? O kaya ikaw? Sanay ka na sa mga nangyayari gabi-gabi? Masaya talaga ako. Ikaw pala ang nasa gabing iyon. Oo, mag-asawa na tayo. Pero pagkatapos ng kasal, palagi mo akong iniiwasan. Joe Shubay, kung sa puso mo, wala si Song Yushwan, at hindi mo naisip na itapon ang batang ito, napakaganda sana. May. Sina, oras ng trabaho ngayon, hintayin natin sa gabi pag-uwi na lang natin pag-usapan. Sige, isang salita, isang gawa, hihintayin kita. Ginoong Joe, nandito ako para magbigay ng mga dokumento kay Ginoong Shen. Magbigay ng mga dokumento. Nandito ako para palitan ang tubig sa timba. Ano ang narinig ninyo? Kami, hindi pa namin masyadong mali. Kakarating lang namin. Wala kaming narinig. May nagpalit na ng tubig.
Huwag na kayong mag-abala. Ginoong Shen, ikaw ba at si? May away ba si Ginoong Zhou? Nakita namin, Ginoong Zhou kanina, dinala ka sa opisina. Kung mayroon kang, matutulungan namin. Sabihin mo lang, Wala iyon. Huwag kang maghula ng walang basehan. hindi kami maghuhula. Pakiramdam ko si Boss Joe at si Manager Sen ay may espesyal na relasyon. Bakit mo nasabi? Isipin mo, lagi nilang sinasabi na si Song Yushuan ang gusto ni Boss Dio. Pero noong nandito si Song Yushuan kay Manager Sen, siya mas maalaga ni Boss Dio. Ano sa tingin mo yung asawa ni Boss Dio na hindi pa nakikita, yung misis niya, baka si Shenmai? Tama na, nag-iisip ka lang ng sobra. Uwi na tayo. Baka si Shenmai nga yung babaeng pinakasalan ni Shubay? Kaya pala ganun na lang kagaspang sa akin si Shubay? Kailangan kong mag-isip ng paraan para tuluyan siyang mawala sa kumpanya. Sa wakas, uwian na. Taba ng mukha. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Shubay? Dapat kay Shubay mismo mo itanong yan. Pinagbibigyan lang kita. Malalim ang samahan namin ni Shubay. Ayokong masira ito dahil sa isang katulad mo. Yan ba ang sinabi sa iyo ni Shubay? Kailangan mo lang sagutin kung oo o hindi. Paano kung aminin kong oo? Walang hiya ka talaga. Song Yuxuan, huwag kang magmalabis. Ang galing mo talagang magpanggap. Alam mo namang sa puso ni Shubay, ako lang ang nandoon. Pero pinipilit mo pa ring paulit-ulit na lumapit sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Para umalis ka na sa tabi niya? Legal na mag-asawa kami ngayon. Kapag nakuha ko na ang divorce papers, natural na iiwanan ko ang pwesto para sa iyo. Hinay-hinay lang. Hindi kaya gusto mong samantalahin itong pagkakataon para mahalin ka ni Shubay? Para matibay mong maupo bilang Mrs. Joe? Shenmai, napakalalim ng mga plano mo. Isang lalaki lang naman yan. Hindi mo kailangang maging ganyan. Kung wala nang ibang usapan, mauna ka na. Ang sakit ng braso ko. Kumusta ka? Hindi ako. Hindi ko siya itinulak. Shubay, sobrang sakit. Tiisin mo muna. Dadalhin kita sa ospital kaagad. Gumagaling ka na ba? Ang kamay ko. Hindi na gumagalaw ang kamay ko. Hindi kaya magiging pilay na ako magpakailanman? Kung ganito, ano pa ang saysay ng buhay ko? Gagaling yan. Pagkatapos ng operasyon para maayos ang buto, unti-unti kang gagaling. Kahit na maayos, hindi na magiging tulad ng dati. Hanggang sa dulo, ito'y aking aasikasuhin. Shubay, siya ang may kasalanan. Siya! Siya ang nagtulak sa akin. Kung hindi, hindi sana ako nagkaganito. Miss Song, hindi kita itinulak talaga. Kung paano ka nahulog, alam mo sa sarili mo. Hindi mo ako itinulak? Eh di ba, ako mismo ang nagpahulog? Gagamitin ko ang sugat ko para pagbintangan ka? Hindi gagawa ng ganyan si Shenmai. Nakita mo ba mismo na siya ang nagtulak sa akin? Shubay, ganito na ang itsura ko. Siya pa rin ang paniniwalaan mo? Shenmai, nasugatan siya. Mag-sorry ka na. Talagang hindi ko siya itinulak. Hindi ka naniniwala sa akin? Nabali ang kamay niya. Anong kinalaman ko doon? Plano niya yon para lang. Shenmai, ay, Maniwala ka o hindi bahala ka. Hindi ko siya itinulak. Hindi ako magsusorry. Shubay, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Ang sakit ng kamay ko. kasalanan ni Shenmai ito. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Huwag mo na lang sisingilin ng pananagutan. Kung ganoon ang sinabi mo, susundin ko na lang ang gusto mo. Shenmai, anong karapatan mo para makipag-agawan sa akin? Alam na alam mo na si Song Yugjuan ang nasa puso niya. Bakit ka pa nag-iisip ng imposible? Oo nga. Galing lang ako sa probinsya. At mataba pa ako. Si Zhou Shubay ay talagang pipiliin si Song Yuxuan.
Para sa bata, kailangan kong umalis dito. Saan ka pupunta? Alis ako dito. Galit ka pa rin ba sa nangyari noon? Yung kay Song Yuxuan? Naayos ko na. Zhu Shubay, hiwalayan na lang tayo. Bakit bigla mong sinabi yan? Sa tingin mo ba, itong pagsasamang ito ay may saysay pang ipagpatuloy? Shen Mai, huwag kang magtampo. Zhou Xubay, mabuti kang tao. Pero ang isang pagsasamang walang tiwala ay parang isang tinik na hindi ko na talaga kayang tiisin. Gusto kong mag-isa muna. Umalis muna ako dito. Tagapamahala, Shen. Anong nangyari kay President Zhou? Naalala ko, noong bagong dating pa lang si Shen Mai sa kumpanya, hindi ka mapalagay sa kanya. Kaya nagpakabit ka ng mga CCTV sa ilang nakatagong lugar, di ba? Opo. May record araw-araw sa monitoring room. Sige, kunin mo yung footage ng oras ng insidente. Tingnan natin kung paano talaga siya nahulog. CFO. Amo Chow, nakuha ko na ang footage ng CCTV noong panahong iyon. Ayon sa footage, noong papasok ka, hindi naman matindi ang pagtulak ng asawa mo. Si Song Yuxuan ang kusang nahulog ng paatras. Nagkamali ako kay Shen Mai. Amo Chow, hindi ako nakikialam ha, pero kitang-kita na si Song Yuxuan ang may kagagawan nito. Gusto niyang makuha ang awa mo, hindi niya inasahang mabali ang braso niya. Gamit ang dahilan na nasaktan siya, pinapaalis niya ang asawa mo. 2 ibon, 1 bato, bakit ka naniwala? Saan ka pupunta? Magsusorry ako kay Shen Mai. Kakasabi lang sa akin na aalis na siya sa kumpanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw ang nagpaalis sa kanya, ngayon ka lang nag-aalala. Shen Mai, Zhou Shubay, anong gusto mo? saan ka pupunta? Uuwi ako sa amin. Naipasa ko na ang resignation letter. Hindi ko inaprubahan ang resignation mo. Ikaw pa rin ang empleyado ng kumpanya. Kung aalis ka nang walang paalam, magbabayad ka ng 20 milyong piso na penalty. 20 milyon? Nakasulat ng malinaw sa kontrata ng pirmahan mo. Sa kalagayan mo ngayon, malamang hindi mo kayang magbayad, Ikaw. kaya sumama ka na lang sa akin. Ikaw. Bakit ngayon ko lang nalaman na si Zhou Shubay ay ganito kaswail? Pero, hindi ba gusto niyang makipaghiwalay sa akin para pakasalan ang minamahal niya? Itong datos, kailangang i-double check ulit. Sino ba to? Paano siya nakapasok? Hinahanap mo ako? Sa pagkakaalam ko, wala ka ng anuman ngayon. Oh, Basta, tulungan mo lang ako na maalis si Shen Mai. Ang pera sa card na ito lahat ay mapupunta sa'yo. Kahit may mangyari, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Paano ka nakapasok? Hindi ito ang lugar para sa'yo. wala na akong mapupuntahan. Ikaw ang may kasalanan. Nawala sa akin ang lahat. Nasira ang buhay ko. Ngayon, wala na akong matutuluyan. Lahat, dahil sa'yo. Mai, ingat. Tumigil ka, lumapit ka, sasaksakin kita. Tito, ilapag mo ang kutsilyo. Pwede nating pag-usapan. Anong pag-uusapan? Ngayon, babayaran mo ang buhay mo. Kapag namatay ka na lang, saka ko makukuha ang pera ni Song Yuxuan. At makakaalis na ako. Shen Mai, ingat. Mai, hindi ko inakala na si Song Yuxuan na naman ang may kagagawan nito. Ngayon, hindi mo na ako maaaring pagbintangan. Nasinaktan ko ang taong pinakamamahal mo. Kailan naging taong pinakamamahal ko? Si Song Yuxuan. Hindi ba siya ang taong pinakamahalaga sa puso mo? Ang nasa puso ni Amo Joe, kayo po palagi. Ako pala? Mai,
Ikaw lang ang nasa puso ko. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo si Amo Joe sa aksidente. Hindi kanya makalimutan. Sa mga nakaraang taon, ang taong palagi niyang binabanggit, kayo po. Nagkaintindihan lang tayo. Pagkatapos nating ikasal, napakalamig mo sa akin. Akala ko kasi gusto mo si Song Yuxuan. Sino ba ang may kasalanan? Ang lapit-lapit mo kay Song Yuxuan. Tuwing lumalapit siya sa akin, lumalayo ako. Sige na. Nagkamali ako sa'yo. Yung, ngayong naayos na ang pagkakaintindihan, sa tingin ko, dapat na maiwasan natin ang ganitong sitwasyon. Sa palagay ko, dapat na nating ipakilala ang relasyon natin. Sa annual party makalipas ang 2 araw, ipapakilala ko ang tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-alala. Kung si Song Yuxuan man ang magdulot ng problema sa iyo, hindi ko siya palalampasin. Sa oras na iyon, aanyayahan ko rin siya na dumalo sa iyong party. Pero kailangan mong makipagtulungan sa akin. Shubay, ikaw ba ay sinadya kang pumunta para hanapin ako? Kumusta ang kamay mo? Gumagaling na ba ang sugat? Halos magaling na, kaya nagmadali akong bumalik sa trabaho. Ayokong maging pabigat sa kumpanya. Noong una, napagdusahan mo ang napakaraming hirap. Kasalanan ko ang lahat. Sinabi mong pananagutan mo ito. Paano mo ito pananagutan? Ang pagpunta mo rito ngayon, para lang ba rito? Sa mga susunod na araw ay party ng kumpanya. Dapat ka ring dumalo. May inihanda ako na isang malaking regalo para sa iyo. Anong klaseng malaking regalo? Ang nararamdaman mo sa akin sa mga nakaraang taon, hindi ako walang malay. Pagkatapos ng napagdaanan nating mga pangyayari, napagtanto kong ikaw ay napakahalaga sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Kaya, bala kong mag-propose sa'yo sa party ng kumpanya sa mga susunod na araw. Shubay, totoo ba ang sinasabi mo? Kailan pa kita nilinlang? Magpahinga kang mabuti. Magkita tayo bukas. Sana ay magkaroon ka ng napakagandang kondisyon ng isip. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pupunta ako. Ang pagtitiis ko sa sugat na ito, sulit na sulit. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Ngayon ay magpo-propose sa inyo ng harapan si Amo Joe. Siyempre naman, ito ay mula mismo kay Shubay. Sinabi niya ng harapan sa akin. Matagal nang itinago ni Amo Joe. Ngayon ay ilalantad na niya ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Congratulations! Subay, Ang sorpresa kong inihanda para sa iyo, malapit nang dumating. ito na ba ang proposal? Hindi ko inaasahan. Si Shen Mai na hindi masyadong nag-aayos. Kapag nag-ayos lang ng kaunti, napakaganda pala. Mga ginang at ginoo, sa masayang okasyong ito ngayon, may isang bagay akong personal na ipapaalam. Talagang hindi ko alam. Bakit ka naman biglang sumulpot? Pero kahit anong gawin mo, wala ring mangyayari. Ang susunod, ang magiging sentro ng atensyon ng lahat ay ako lang. Mga ginang at ginoo, ito ang aking asawa, si Shen Mai. Kumusta po kayong lahat? Tagapamahala, Shen? Ikaw pala ang asawa ni President Joe. Hindi mo na kasi gusto ipalabas noon. Kaya pinili naming maging simple lang. Subay, hindi ba sinabi mong magpapakasal ka sa akin? Ikaw at si Shen Mai, hindi ba kayo naghiwalay na? Bakit kami maghihiwalay? Dahil ilang beses kang nagbayad ng mga tao para siraan siya. Gusto mong iwan ko siya. Wala akong ginawa. Shubay, kahapon sinabi mo na magpapakasal ka sa akin. Baka naman sinadya mo lang akong lokohin para pumunta rito. Kung hindi ko sinabi yon, pupunta ka ba? Ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon ay para ibunyag sa harap ng lahat ang pangit mong mukha. Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga yon. Siya mismo ang may gawa noon. Tama na. Ang tiyuhin ni Shen Mai, nasa presinto ngayon. Ang pagitan mo at niya, kumpleto ang ebidensya. Kailangan bang ipatawag ko siya para makipagharap sa'yo? Kaya pala ang tiyuhin ni Shen Mai? Wala man lang balita. Sa wakas, inamin mo na ang mga karumal-dumal mong ginawa. Song Yuxuan, ganito ka pala. Talagang hindi mo malalaman ang nasa puso ng isang tao. Napakasama naman nito. Inaamin ko, nagkamali ako. Pero Shubay, ang nararamdaman ko para sa'yo ay tunay at wagas. Matagal ko nang sinabi na itinuturing kitang kapatid. Ang taong gusto ko ay si Shen Mai pa rin. At hindi ikaw. Napakarami kong ginawa para sa'yo. Si Shen Mai ay isang matabang babae mula sa probinsya. Ano ang kaya niyang ipantay sa akin?
Paano naman posible na siya ang gusto mo? Hindi ko pinapansin ang kanyang itsura. Maging ang pinagmulan o ang hitsura. Wala akong pakialam. Ang gusto ko ay ang pagkatao niya. Sa paningin ko, ang anumang kapintasan niya at maliit na depekto ay mga katangiang kumikinang. Shenmai, bakit napakaswerte mo? Dahil lahat sa'yo, inagaw mo sa akin ang bagay na pinakagusto ko. Song Yujuan, ayaw mo talagang magbago. Dahil sa ating mahabang pagkakaibigan, nais kong bigyan ka ng konting respeto. Pero dahil wala kang pagsisisi, huwag mong sisihin ang mga gagawin ko. Ano ang balak mo? Ipagbadya ang utos ko. Simula ngayon, puputulin ang lahat ng ugnayan ng Zhou Corporation at Song Corporation sa negosyo. Hindi, Shubay. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo to magagawa sa akin. Ilabas siya. Hindi, Shubay. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hihingi ako ng tawad kay Shenmai. Huwag mo akong ganyanin. Pasensya na sa inyong lahat sa aksidenteng ito. Pagkatapos ng annual party ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 araw na bakasyon. May isang bagay ako na hindi pa nasasabi sa'yo. Ako ay nagdadalang tao ng iyong anak. Ako, magiging ama na ako.